Hello po, magandang hapon. 1:18 ang ating oras. Welcome dito sa ating programa Talk to Papa. Yan po, si Rico J. Magkasuyo buong gabi. Aba, Mama Donna, ikaw ba may kasuyo ka ba sa gabi? Wala pa. Hindi ka sinuyo. Hindi ka sinuyo. Okay, ako ang kasuyo ko tuwing gabi. Yung lazy boy ko. Alam mo kung ano yung lazy boy? Oh, Papsin ba yung ano? Yung upuan. Oh, upuan. Yung upuan na parang higaan. Social. Sa akin kasi unan lang. Unan lang. Okay. Anyways, magandang afternoon. Welcome dito sa ating programang Talk to Papa. Magkakasama na naman po tayo ng 2 oras dahil may kabarangay po tayo dito. Nagpadala ng sulat si... Ano ba to Si Jinky, okay? Meron po siyang pinagdadaan ng problem. After natin basahin yung kanyang problem, pwede kayo mag-iwan ng mga comment, mga pabidang advice, mga payo sa ating Facebook Live. Barangay FM 97.5 Palawan, naka-crossover live po yan sa Paparoni 975. Yung messenger ko, ganun din. At syempre, pwede rin kayong mag-iwan ng mga mensahe sa ating text line kung wala naman kayong data, hindi kayo naka-online. Number natin, 0950-7381028. Umpisahan na po natin ang Talk to Papa. Paano ba mawawala ang galit sa iyong puso? Papa Ronnie, tawagin niyo lang po ako sa pangalang Jinky. Sobrang sakit ng ginawa sa akin ng ate ko. Inagaw niya sa akin ang boyfriend ko noon. After ng mga pangyayari na yon, Papa Ronnie, mga kabarangay, hindi na po ako nakipag-usap sa ate ko at kinalimutan ko na ate ko siya. Hanggang ngayon, may puot at galit pa rin ako sa kanya. Pero itong mga nakaraang araw lamang po ay nalaman ko na may malubha daw na sakit si ate at gusto raw akong makita at makausap. Parang nanlumo ako, naawa ako, pero nananaig pa rin yung galit ko sa kanya. Masisisi niyo ba ako kung hanggang ngayon ay galit pa rin ako sa kanya dahil sa pag-agaw niya sa akin, pag-agaw niya sa boyfriend ko noon? Kung kayo po ba ang sa sitwasyon ko, makikipag-ayos ba kayo? O hindi? Dahil labag sa kalooban nyo. O di ninyo ipipilit na hintayin na lang na kusang mawala ang galit. Pero nga lang, malubha nga ang sakit. Payuhan nyo naman ako, Papa Ronnie, para maliwanagan, mga kabarangay. Dahil lang nasa puso ko ngayon ay galit at awa na nag-aaway. Payuhan nyo naman ako. Ako, si Jinky. Barangay FM 97.5 forever. Yan po ang song from Air Supply. 2 less lonely people in the world. Ayan, Mama Donna, ang kanta ng Air Supply. Sabi nga nila kapag daw merong isang lalaki at isang babae na nag-ibigan, there is 2 less lonely people in the world. O, nagets mo na? Oo, Paps. But by the way, binabati ko nga pala, late pumasok kasi yung message na to kahapon kay John Ray Evangelista. Hello sa'yo dyan, Magandang afternoon na lang. And eto, belated na. Dapat supposedly kahapon to galing kay Susana. Belated happy birthday na lang kay Jane Pido dyan sa San Manuel. Okay? Ngayon lang po pumasok yung mensahe. Ay, kahapon, late na pala. Okay, anyways, ayan, napainggan po ninyo yung problem ng ating kabarangay na si Jinky. Kayo ba napunta sa ganitong sitwasyon? Yung inyong karelasyon, yung inyong boyfriend o yung inyong girlfriend ay inagaw ng inyong ate or ng kuya. Aba, masakit yon, Mama Donna. Yung mahal mo, agawin ng kapatid mo. Diba? Oh, ngayon, syempre, dahil itong si Jinky talagang nagdamdam talaga. So, nagtanim talaga siya ng sama ng loob sa kanyang ate. Sabi niya, after daw ng pangyayari, hindi na raw sila nag-usap. Hindi na siya nakipag-usap at kinalimutan niya na ate niya, yung ate niya. Okay? Hanggang ngayon daw, may puot at galit pa rin yung nararamdaman niya sa puso niya. Pero,
etong mga nakaraang araw, Mama Donna, mga kapuso, nakatanggap siya ng balita na may malubha raw na sakit yung kanyang kapatid, yung kanyang ate. At gusto raw makipag-usap sa kanya. Kung tayo ba ang nasa sitwasyon, kahit nagalit ka ba, pupuntahan mo ba ang iyong ate? Sa tingin ko gusto makipag-ayos na ng ate niya sa kanya Feeling ko, Paps. Kasi baka naman kasi nararamdaman ng ate niya na hindi na siya magtatagal sa mundong ibabaw. Kasi nga malubha 'Di ba? Pag sinabi mong malubha, 50-50 yan, Mama Donna. Okay? So, ano bang dapat gawin diyan para maliwanagan daw siya? Dapat niya bang puntahan yung ate niya o hindi dahil galit pa siya? Okay? Mag-iwan tayo ng mensahe, ng comment sa ating Facebook Live, Barangay FM 97.5 Palawan. Pwede rin sa Papa Roni 975. At siyempre sa natin, sa messenger din natin sa Barangay FM. Pwede dyan. Number natin ulit, 0950-738-1028. 1:28 ang ating oras. Kantahan muna tayo mga kapuso, mga kabarangay. Here's one from Nexus. This is I'll Never Go on Barangay FM. Forever. Barangay FM 97.5 Forever, 1:40. Alright, balik na po tayo sa ating programang Talk to Papa. Ayan, mag-iwan na po ng mga mensahe, mga pabidang advice po natin para kay, sino ba yung may problem? Si Jinky sa kanyang pinagdadaan ng problema. Kung kayo ba inagaw yung inyong mahal sa buhay ng inyong kapatid, siyempre, sama ng loob mo, di ba? Ngayon, may malubhang sakit ngayon yung kapatid ninyo na nang agaw doon sa inyong minamahal. Gusto na makipag-ayos. Makikipag-ayos ba kayo? Mensahe na po, mga kapuso, mga kabarangay. Okay, at basahin natin yan. Hello, Papa Ronnie. Shout out muna po sa mga kasamahan ko sa, kampo? Compute na nag-EML sila. Tawanan, mga kasamahan ko na sundalo. Kampo siguro to. Okay, Papa Ronnie, galing to kay Christian ng Bantog, Siksikan. Okay, thank you. At dyan din daw sa Santa Monica, Siksikan, yung commander po ng Apan, Siksikan, alias Bawang. Okay, galing naman yan kay Mark. Thank you, Mark. Maraming salamat, ingat lagi. Okay, mga pabidang advice po, kailangan natin ha. Mama Donna, meron din bang pumasok sa natin? Tawag dito sa ating Facebook, Paps. Facebook Live. Yes, Paps, meron. Okay, galing sige. kay Jessamine Pascual. Sabi niya, magandang hapon po. Always po ako nakikinig sa Isaob Aborlan. And kay Aryang Kabigen. Shout out daw sa Family Bertulfo, Camposo, Galas, Lagan at Kabigen tsaka sa Palses family. Yun, dami. Ang dami niyang pamilya. Para sa sender, iisang tabi mo ang galit sa ate mo, no? Nakaraan na 'yon. Dahil mas kailangan kanya ngayon dahil sa sitwasyon niya. Alam mo, hindi mo na din maibabalik ang nakaraan. Kung ano man ang hindi ninyo napagkasunduan dahil sa isang lalaki. Talagang sa pag-ibig talaga ang problema. Pag babae, lalaki ang problema, Mama Donna. Pag lalaki naman, babae ang problema. It's either babae, lalaki, or pera. Yan yung pinakamalalaking problema. Oo. May dahilan kung bakit nangyari ang lahat. Hindi naman siguro ate mo yung nanligaw dyan sa ex-boyfriend mo or sa guy. Oo nga no, Mama Donna. Baka nga naman pinormahan din ng boyfriend niya. Oo. Pero kasi syempre, kung ate ka, pormahan ka ng jowa ng kapatid mo, alam nga namang pagbibigyan mo yan. Ako hindi ko sasagutin yon. Baka pagalitan pa yan. Oo. Dapat. Kahit na nga yung best friend ko, kunyari, best friend ko, may syota. Kasi lang ako sa mami ko, Mama Donna, I'm the only child. Though I have so many half-brothers and half-sisters. Kasi medyo mabait yung tatay ko. Tahimik. Oo, tahimik siya. Yung nanay ko kasi pang-apat niya lang naman na asawa yung nanay ko. Buti na lang talaga hindi ako nagmana sa tatay ko na yan. Okay. Ganito. Kasi yung sa akin, kunyari yung sa best friend ko or friend ko, nangyari sa akin yan college days
May girlfriend siya. Grabe magparamdam yung girlfriend niya sa akin. Pero syempre, kaibigan ko yun eh. Mahal ko rin yung kaibigan ko. Kahit na tumihaya siya sa harap ko, hindi ko siya papatulan. Excuse me. Tuloy ko lang itong binabasa ko. Sabi niya, hindi naman siguro ate mo yung nanligaw dyan sa ex-boyfriend mo o sa lalaki na yan. So patawarin mo na lang ang ate mo. Kalimutan mo na ang nakaraan. Mas okay yun. Masarap kasi yung meron kang peace of mind. Tama yun. Mama Donna, ano ba sa Pilipino o sa Tagalog ang peace of mind? Payapang isip. Yan, mapayapang isip. Oo. Kanina ko pa iniisip yun eh. Ano ba yung peace of mind? Binabati natin dyan sa Acoba Agri Trading. Always daily po, umaga hanggang gabi. Nakikinig po ng Barangay FM. Thank you. Maraming salamat. Si Lily ba to? Lily, tama ba? Okay, sana nabasa ko ng tama yan. Lipat naman tayo dito sa ating text line. I'm back. Nakakamiss ang talk to papa, parang addict lang. Okay lang yan, okay lang na ma-addict sa talk to papa ha, mga kapuso. Wag lang sa droga. Okay. Sa droga, wala kang future dyan. Totoo yan, Mama Donna. Yes, talong-talo. Oo, marami akong mga kilala na ano dyan, nalulung sa droga. Lahat sila. Ni isa, walang naging future. Sira ang buhay. Sira talaga ang buhay mo. Nung una, ang ganda-ganda ng buhay, may pera, lahat ng gusto nakukuha, nag-drugs. O ngayon, wala. Nga. Galing pala yung kay 7683. Thank you. Maraming salamat po. Hello Papa Ronnie and Mama Donna. Tanong ko lang, nagkatuluyan ba yung BF mo tsaka yung ate mo? Most likely parang hindi eh. Oo, valid naman ang reason mo na magalit ka, pero bakit sa ate mo lang? Bakit parang kasalanan lang ng ate mo? I-involve rin naman yung ex mo. Malamang galit din siya dun. Malamang hindi niya na rin kinakausap yun. Kaya lang kasi napag-usapan yung ate niya, mga kapuso, kabarangay. Kasi nga, nagkaroon ng malubhang sakit. At parang pinapatawag siya at gusto siya makausap. Yun. Sabi pa dito, matagal na panahon na rin naman yan. At ang sabi mo, merong ang malubhang sakit ang ate mo. Hindi mo pa rin kayang patawarin? Ganun ba talaga katindi ang galit mo na kahit kadugo mo na? Siguro naman napagbayaran niya na yung kasalanan niya sa'yo. Time na siguro na magpatawad ka. Sabi nga nila, time heals all wounds. Ba? Totoo yan. In due time, yung mga sakit na nararamdaman natin, Mama Donna, pagdating ng panahon, makakalimutan mo yan. Yun na yung healing. Yes. Siguro, yung healing process lang siguro ni Jinky, medyo matagal-tagal. Meron mga taong ganun eh. Healing process matagal. Meron namang mabilis yung healing process na sinasabi. Parang kunyari, yung talagang may sugat ka talaga, literal na may sugat ka. Kung diabetic ka, nako, hindi nag-heal yan, Mama Donna. Napakahirap. Kailangan asikasuhin mo muna yung diabetes mo. Pababain mo muna yung sugar mo bago mag-heal yung sugat mo. Parang ganun din yun eh. Let go mo na lang yung galit mo. Patawarin mo na yung ate mo at doon mo marirealize na masarap palang magpatawad. Not so sure. Not so sure. Parang nangyari sa akin yan na parang meron akong hindi pa pinapatawad. Hindi, totoo yun. Naniniwala ako doon. Masarap po talaga magpatawad. Pero syempre, kailangan nakapag-move on ka muna. Sabi nga sabi ng Panginoon magpatawad ka ng ikay aking patatawarin din. Gagaan pa ang buhay mo. Samantalahin mo na makausap mo siya kesa na wala na siyang buhay bago ka naman pupunta sa kanya. Yun lang, Paps. Rica Blanca ng Siksikan. Agree ako dito, Mama Donna. Minsan kasi, huli na ang lahat
wala na yung tao, tapos bago tayo magsisisi, bago tayo iiyak-iyak, di ba? Alam mo, Jinky, ito na nga, nagre-reach out na sa'yo yung ate mo. Di ba? Pagbigyan mo na. Give her the time na makapag-usap kayo. Ba, hindi mo masabi, baka mamaya yung pag-uusap niyo pala, yun na lang yung huli. Kumbaga, nasa last thread na siya ng buhay niya, mga doon. At least na ibigay mo sa kanya yung kapatawaran, diba? Tama, oo. Baka gusto lang talaga makipag-ayos. Anyways, mga kapuso, mensahe lang po, mga pabidang advice natin. Text lang po kayo, 0950-738-1028. Messenger natin, messenger ko, Paparoni975. Ito po ang Barangay FM. Forever. Barangay FM 97.5 Forever. Yan po ang song from Ray Valera, Maging Sino Ka Man. Talaga, totoo yan, Mama Donna. Kapag yung nararamdaman mo pagmamahal sa isang tao ay totoo, mamahalin mo talaga yan, maging sino man siya. Tanggap mo lahat. Oo. Napanood mo ba yung pelikula niya ni FPJ tsaka ni Sharon Cuneta, Maging Sino Ka Man? Hindi, Paps. Pero alam ko na may pelikula sila niyan. Matagal na yun eh. Oo, sabi ni tawag dito ni FPJ, ang hirap kasi sa'yo huli ka ng pinanganak. Sabi naman ni Sharon, ang hirap naman kasi sa'yo masyado kang maagang pinanganak. Ang layo kasi ng agwat ng edad nila. Ay, shout out ulit dyan sa DNR, Santa Monica. Masaya daw sila doon ni Engineer Geles. Tama ba to? Sana nabigkas ko ng tama. Engineer Geles. Survey daw sila bukas sa Barangay Siksikan, Apan. Kina Manong Kirimit Geles po ito. Okay. Manong Kirimit Geles po ito. Okay, thank you. Anyways, mga kapuso, mensahe lang po. Iwan kayo ng mga comment nyo, mga payo, mga pabidang advice sa ating Facebook Live, Barangay FM 97.5 Palawan. Sa messenger ko naman, Paparoni975. Number natin, 0950-738-1028. Dire-diretso po tayo. Ito muna, yung version ito ni Sam Milby, tsaka ni Tony Gonzaga. Way Back Into Love. Dito lang sa Barangay FM. Forever. Isang bansa, isang barangay, sumasummer pa rin tayo ng sabay-sabay. Nako, 2:14 ang ating oras, alas 2:14. Mama Donna, painit na ng painit sa labas, grabe. Kanina pumunta lang ako doon sa may garahe. Konting lakad lang yan, konting kembot lang, pero grabe, ang sakit sa balat. Kaya nga baligtad din, naka-jacket ako sa labas. Terrible talaga. So mga kapuso, kung lalabas po, wag po kayong mahiya, magpayong po kayo. Bukas nga, Mama Donna, magdadala na ako ng payong. Para pagpupunta ako dyan sa karinderya, magpapayong pa ako. Ang init grabe. Anyways, balikan po natin yung problem ni Jinky. May mga mensahe po tayo dito. Sa sa Messenger, sa Barangay FM. Sabi dito, hello po, good PM, Papa Ronnie. Advice ko lang para kay sender na sana ay pagbigyan niya na yung kahilingan ng kanyang ate na makaharap at makausap siya, at kung talagang malubha na yung sakit ng kanyang ate, siguro naman panahon na para bigyan niya ng kapatawaran. Kasi ang hirap po talaga magpatawad kapag huli na. Tama, Mama Donna, sabihin natin, hindi natin hinihiling. Paano kung biglang mategi yung ate niya? Di ba? Hindi na maririnig. Kahit na sabihin natin na pinatawad mo, pero huli na yun lahat. Mas maganda yung maririnig niyang ate mo na, ate, pinapatawad na kita, kalimutan na po natin yung mga nakaraan na yan. Di ba? Ganun lang. Okay? Sabi dito, ang hirap magpatawad kapag huli na, lalo na kapag wala na yung tao na bibigyan mo ng kapatawaran. Agree ako dito. Jericho Almeda ng Barangay Tinigiban. Thank you, Jericho. Maraming salamat sa pabidang advice mo. Lipat naman tayo dito sa ating text line. May mga mensahe tayo dito. Paps, pabati na lang po sa Bahile. Sina Arabe, Elaya, Codalina, Elitenereo or Tenoreo. Okay, yan lang po, Paps. B13 ng Bahile. Thank you. Sana nabasa ko ng tama yung mga pangalan, ha. Alam niyo naman si Papa Ronnie, matanda na. Kakaiba yung mga names Papa Ronnie, ako po pala si Joylene Baudi Lapidante. Ay, Ate Joylene, ikaw pala yan. Siksikan, bagong number niya raw.
Okay, ako may bagong bagong cellphone, hindi bagong number. Palit lahat eh. Ba't ka nagbago ng number? Baka naman hindi mo na anong tawag doon? Na-rehistro o na-register yung number mo. Importante yan, dapat nire-rehistro natin. Late na nga yan, dapat noon pa lang Mama Donna, nire-rehistro na eh. Yes, oo. Para iwas kasi talaga scam yan. Pag nakita mo yung number, matik, malalaman kung sino may-ari. Di ba? Okay. Parang yung kaibigan ko, nag-message sa tawag dito sa Facebook. Sabi niya, na-hack po yung aking account, Facebook account. Pag may nanghingi po ng pera, padalhan nyo lang. Sabi ko, Brad, parang duda ako. Parang ikaw din to eh. Mukhang kailangan mo lang ng money eh. Ha? Iloloko mo naman ako eh. Anyways, Mama Donna, may mensahe ata tayo sa natin. Sa Facebook Live Live Pops natin. meron. Sige. Yes. Ano sabi Galing niya? kay Edmar Mandrigalejo. Sabi niya, nako, mahirap talaga yung ganyang sitwasyon. Nakakalungkot na inagaw ng ate mo yung boyfriend mo. Sa ganitong mga pagkakataon, mahalaga na pakinggan mo yung puso at pag-iisip at mag-isip ng mabuti. Sabi niya, una, bigyan mo ang sarili mo ng oras para maghilom at magpagaling. Mahalaga na maunawaan mo ang iyong damdamin at tanggapin yung sakit na nararamdaman mo. Sabi niya, kapag handa ka na, maaari mong pag-isipan kung nais mo pa bang magpatuloy sa relasyon o hindi na. Sabi niya, ngunit pagdating sa kanyang sakit, kailangan mo munang mag-focus sa kanyang kalusugan at kagalingan. Maaaring maging mahirap na patawarin siya sa ngayon, lalo na't fresh pa yung sakit na nararamdaman mo. Subalit, hindi rin natin alam kung hanggang kailan lang siya magkakasakit. Sabi niya, kung nais mo na magpatawad, maaaring magbigay ka lang ng suporta at pagmamahal sa kanya sa panahon ng kanyang paghihirap. Sabi niya, tandaan ang pagpapatawad ay isang proseso at hindi madaling gawin. Kailangan mong bigyan ng sarili mo ng oras at pag-iisip upang makapagdesisyon ng tama. Sabi niya pa, mahalaga rin na mag-usap kayo ng ate mo upang maipahayag mo ang iyong mga saloobin at mabuksan yung communication daw. Pa-shoutout daw sa Barangay Siksikan. Ay, hello po sa inyo. Totoo yan. Alam mo, dapat tayo pag nagpatawad yung tinatawag na unconditional forgiveness. Diba? Yung walang kondisyon-kondisyon. Oo, basta pinatawad Basta mo. pinatawad mo na at talagang maluwag sa puso mo na pinatawad mo na. Kasi hindi naman natin alam yung sitwasyon talaga ni Jinky tsaka nung ate niya. Kasi Jinky, you have to consider, baka naman hindi kaya na fall out of love yung boyfriend mo sa'yo. Tapos matagal na proseso yan, naghiwalay kayo. Tapos matagal na panahon, nagkahulugan sila ng loob ng ate mo, naging sila. Pero sa isip mo, yung thinking mo, hindi, inagaw siya sa akin. Kasi pwedeng ganun eh. Yes. Oh. Parang alam mo yung may mga cases na dapat iniintindi natin yung mga, kabisado mo ba yung mga ADD? Tapos ADHD? Syndrome? Oh, yung hindi siya syndrome, parang siya eh, parang attention deficiency. Okay, Paps. Deficiency blah blah blah. Siguro syndrome. Yung ADD kasi, kunyari ikaw, inutusan kita, Donna, linisin mo muna to. Nagsi-cellphone ka, 'di ba? Oh, sige. After 30 minutes, hindi mo ginawa, sinita kita ulit. Ano ka ba? Kanina pa kita sinabihan ah. Yung para sa tao or sa bata na may ADD, yung sinabi ko sa iyo na linisan mo yon, that was only 30 seconds ago. Pero actually, in reality, 30 minutes ago pa yon na sinabi. Kaya minsan doon mag-aaway, hindi mo maintindihan bakit ganun yung bata, di ba? Parang akala mo, tigas ng ulo. Yan, kaya kailangan natin test yan. Mama, doon na magpa-test ka kaya. Very late, no? Baka kailangan mo eh. Ay, Paps, nakikinig daw sa atin. Doon si Miss A ngayon. Sabi niya nakikinig daw sa Del Rosario Optical dyan sa Rizal Avenue. Okay, hello po sa mga taga Del Rosario Optical Clinic. Tama ba? Meron ba kayong mga reading glass dyan? Diba? Paparinig si Papa Ronnie, oh. Gandang hapon po, hindi po naabutan ng problema. Galing ako ng ilog, naglaba. Wow! Meron pa palang naglalaba sa ilog niya. May ilog pa pala. Sa init na to. Masing, thank you. Oras natin alas 2:21, 2:21. Kantahan muna tayo ha. Pero padala pa rin po kayo ng mga mensahe, mga pabidang advice para kay Jinky. Dito lang sa Barangay FM. Forever.
Isang bansa, isang barangay, sumasummer pa rin po tayo ng sabay-sabay. Alright, mga kapuso, alas 2:41, huling hirit na po natin ito sa ating programa Talk to Papa. Babasahin na lamang po natin yung mga messages ng mga kabarangay po natin. Yung mga naiiwan, syempre. Shoutout ulit sa kay Annabel ng Bantog, Bulkitan, sa Siksikan. Pinasara ko. May training kasi kami sa Brooks, kaya pinasara ko ang Bulkitan ng Siksikan. Talaga lang kailangan talaga i-shoutout yun. Okay, thank you. Maraming salamat. Mama Donna, may mga bagong pasok ba tayo ng mga mensahe dyan sa natin, tawag dito, sa ating Facebook Live. Facebook Babs. Live, Yes, please. galing kay Ann Patricio. Wala lang, nagpa-shoutout lang siya. Alright, yun lang? Shoutout lang daw, yes. Alright, eto. Sa text line naman natin, dito tayo natatambakan Hello po, pabati na lang kay Dodong Parange at kay Bing Fabila na nagbabantay ng kalabasa at kangkong sa araw at sa gabi. Paano yun? Ba't mo babantayan yung kalabasa at saka yung kangkong? Hindi ko alam pa kasi. Okay, anyways. Hello po, shout out na lang sa mga taga Eco Oil gas station sa Sabang. Araw-araw nakikinig sa programa daw natin. Request daw ng song na Baby I Love You ng J Brothers. Okay, thank you. Hello, Eco Oil gas station sa may Sabang. Magandang hapon. Kumusta? Hello po, Papa Ronnie and Mama Donna. Kagigising ko lang po kasi. Natulog ako ng mahaba. 2 hours and 40 minutes. Wow, haba na ba yun? Dapat ang tulog natin talaga sa gabi, Mama Donna. Ito, tip ko lang po sa mga kabarangay po natin na mahilig magpuyat. Kailangan natin ng... Sabihin natin, okay, sige, mapupuyat. Mama Donna, sabihin mo sa akin, mga anong oras ka natutulog? 10:30 to 11. 10:30 to 11. Tapos bumabangon ka ng? Alas 10. Alas. Eto naman po, sobra-sobra yung tulog. Masama din yon. Kailangan between 6 to 8 hours, okay? Imagine kung 11, di parang ilang hours yun. Ano naman, Paps? Kasi naigising ako mga 9, pero hindi pa talaga ako bumabangon. Nag-in ka pa. Yes. Ang tawag doon, in eh. Alam mo yun, nag-in ka pa. Yung gising ka na pero nasa kama ka pa rin. In ang tawag doon. Kasi po, eto mga kapuso, yung sa mga laging puyat or yung kulang yung tulog. Kasi, when we sleep, that's where our body repair itself. Alam mo ba yan, Mama Donna? Yes. Dyan po actually yung katawan natin, matalino yung katawan ng tao Kaya nating i-repair yung sarili natin. Kaya lang kapag hindi tayo natutulog ng maaga, hindi tayo nagpapahinga, hindi tayo nagre-rest, doon na nagkakandaletse-letse. Diba? Marami ka nang mararamdaman. Unang-una, pagpuyat ka, tapos pagdating mo ng trabaho, hindi ka makatrabaho ng maayos kasi puyat ka Aantukin ka. Ako naman usually, ang tulog ko, Mama Donna, mga alas 12, no? Tapos gigising ako ng mga 6:30 or 7. So tama lang 'yon. Kaya lang pag mga 2, tapos ang gising ko kasi matik pa rin, ganun pa rin yung gising ko Meron kang body clock? Oo, may body clock ako Tsaka sabi nga nila kapag tumatanda na daw, Mama Donna, umiiksi ang Ang tulog. Sabihin mo. Iba naman sa isip mo, damang ka. Pag tumatanda, umiiksi ang tulog. Akala ko yung tuhod. Sira ka talaga, Mama Donna. Batuan kaya kita. Okay. Anyway, sabi niya 2 hours and 40 minutes lang natulog ako kanina after ko nag-breakfast. Birthday ko kasi now. Oy, happy birthday sa'yo! Na one way na naman kita kahapon, Paps. Nakita na naman kita, naka light green ka na polo shirt. Yes, tapos naka shades ka pa na black kahit walang araw. Ha? Puro araw nga kaya kahapon? Baka ano na yon, mga paggabi na ba yon? Anyway, saan ka ba banda dito sa Libis? Ako na lang pupunta. Dadalhin ko yung aso ko. Malapit ako sa Palo Alto, tol. Puntahan mo lang ako dyan. Aabangan kita. Dala niya rin yung aso niya. Dala ko yung yung aso kong bansot. Tingnan natin. Alam mo yung aso ko na yan, kahit bansot yan, matapang yan, Mama Donna. Alam mo ba, 2 years ago yata yun, nilapa nung aso ko yung anak kong panganay. Dami niyang tama, sa likod, dito. Kasi naumpog yung aso sa pinto.
Tapos nagalit. Nasaktan. Oo, nasaktan talaga. Grabe yun. And that was November, I think. Yes. November ng 2022 yata. Grabe yun. Grabe takot ko. Gabi pa nangyari yon. Hindi pumapasok, Paps, ang message ko sa inyo. Twice na na-send. Joylyn Baudi Lapidante. Okay, new number niya 7683. Okay, hindi ko alam. Baka wala kang load. Hindi, ang gawin mo, ako, parang nangyayari sa akin yan, Mama Donna, yung hindi siya pumapasok. No? Kapag naka-dual SIM ka, check mo, baka mamaya kasi lumilipat ng SIM yan. Yung isang SIM, walang load. Nangyari sa akin yan eh. Sa akin kasi lagi kong ginagamit yung SIM 1. So, dapat nililipat. Or minsan naman, dapat i-ano mo. Anong tawag doon? Refresh yung phone. I-refresh. Ano pa itong isa? Airplane mode. I-airplane mode mo muna. Tapos, ibalik mo ulit. Tanggalin mo ulit yung airplane mode para ma-refresh siya. Mag-flight ka muna. Mag-flight ka muna. Lumipad ka muna. Lilipad na ako, sabayan nyo ako. Ay nako. Anyways mga kapuso, 2:47 ang ating oras. Ako masasabi ko sa'yo, Jinky, hindi ka bawasan sa pagkatao mo kung papatawarin mo yung ate mo. Huwag mong hintayin na huli na ang lahat. Huwag mong hintayin na mapatawad siya kapag huli na ang lahat. 'Di ba? Lalo na sinabi mo na malubha ang karamdaman ng iyong kapatid. Baka yun ay way niya na magkaayos na kayo, magkabati na kayo. Kasi baka nararamdaman ng ate mo na baka anytime mawala na siya sa mundong ibabaw. And I guess naman kung medyo matagal na rin naman yan, sabihin na lang natin, ate mo pa rin yan eh, di ba, Mama Donna? Kahit anong sabihin mo, balibaligtarin mo yung mundo, kapatid mo pa rin yan. Pero syempre, at the end of the day, it's your decision. Pero mas mabigat sa loob yun, baka magsisi ka. Yung tipong hindi mo pinuntahan yung ate mo, hindi mo kinausap, tapos bigla siyang nawala. Mas mabigat sa kalooban yun. Jinky, maniwala ka sa akin. Pwede niyang dalhin habang buhay. Yes, totoo yan. Oh yes. Mama Donna, para sa'yo. Paps, basahin ko muna yung bagong pasok lang. Sige, Galing go. kay Len Mahinay. Sabi niya, good afternoon Mama Donna and Papa Ronnie. Pabida lang po sa bahay habang nakatune in daw. Mahinay and Magbukid family. Yun. God bless daw sa atin. Okay. Para sa akin naman, Paps, siguro it's time na din. Kasi yung atin niya na rin naman yung nakikiusap at lumalapit na mag-usap sila, 'di ba? So para sa akin, bigay niya na yung kapatawaran doon sa ate niya. Kasi syempre, katulad nga ng sinasabi natin kanina, 'di ba? Pareho naman din yung boyfriend niya at yung ate niya yung may kasalanan sa kanya. Na alam na ng isa na committed siya, alam na rin ng ate niya na boyfriend niya yun, 'di ba? Pero ginawa pa rin nila. So para sa akin, mas okay na mas mapatawad mo yung ate mo kaysa doon sa ex mo. Kausapin niya, 'di ba? Yes. Hello po, Papa Ronnie and Mama Donna. Pa-greet naman po kami dito sa Tinigiban Unlimited na nakikinig po sa programo. Para sa sender, pa-sender Pops, ano to? Pa-sender Pops, I love you. Okay, sige, Riv. Riv ba to? Riv. Okay, maraming salamat. Si Christian, Papa Ronnie, sana all kay Mama Donna. Mark ako, walang tulog. Panis kayo. Baka naman nakasinghot ka, kaya wala kang tulog. Kung ano-ano yung sinisinghot mo. Anyways, maraming salamat mga kapuso. Wala nang oras si Papa Ronnie. Kailangan ko na po magpaalam. Wait, hot check ko lang ito. Baka may pumasok na bagong message eh. Panigurado lang. Okay, ayan. Ako po si Papa Ronnie, magpapaalam na. Nagsasabing hasta la bye-bye. Kabarangay, susunod na si Mama Donna sa 3 Play. Bye!